Yan yung disadvantage mga paps kapag maaga nating ibinaba o tinanggal sa cage yung ating mga manok. Yo mga paps, dito na naman kayo sa aking munting channel. So good day, ay medyo bad day pala yung aking araw kasi meron tayong paps sa mortality after 1 month dun sa ating mga sisiw. So may namatay tayong dalawa. So pero hindi siya namatay sa sakit mga paps. So dinali siya ng daga. Oh no! Dito na nilagay ko na sa drum. Papakain na natin yun ngayon sa ating black soldier fly. So yung drum na yun ay bin ko yun para sa black soldier fly. So doon natin nilalagay yung mga nabubulok. Kasama na din yung mga namamatay na manok natin. At after 1 month nga ay yan, nabawasan na. Nabawasan na yung ating Yan yung disadvantage mga paps kapag maaga nating ibinaba o tinanggal sa cage yung ating mga manok. So yung ganyang edad kasi talagang kaya pang atakihin ng yan, daga. So alam naman natin kung daga yung umatake kasi para siyang inat-ngat. Saka kung bayawak ganun din, para siyang inat-ngat. So dito kasi mapapasok sila ng daga kasi sa bubong pa lang pwede nang makalusot yung mga daga. So siguro babantayan na lang natin. Kasi pag nilipat ulit natin siya, pag nilipat ulit natin sa cage na gano'n, okay sana yun kasi galvanize yung galvanize yung mga screen. Hindi makakapasok yung daga. Yun nga lang, pag tanghali, sobrang init, siksika na sila dun eh. So walang magagawa, meron tayong dalawang mortality ngayon. Pero okay pa rin naman kasi hindi naman siya sa sakit na dali. Yan. Sayang din kasi isang isang upgraded native saka isang Rhode Island Shamo. So dapat siguro makulong na rin natin to. Pero nakakapasok rin kasi ang daga sa ganitong net. Net lang kasi yung nasa palibot nito. So siguro gawa tayo ng malaking kulungan. So kaya mas magandang pakawalan talaga yung mga manok. Ayan na, 2 months na. So medyo nakakalaban at nakakatakbo na ng yan, mabilis-bilis. Yan ganyan kasi ilang beses na ako nakasaksi na talagang kaya pa yung patayin ng daga, lalo yung mga malalaking daga. Sayang mga paps, pero move on tayo. So ito kasing area nila mga paps ay open na. Tapos yan, so net lang yung nakapaligid, puro net lang. Tapos dito open, kaya talagang pwede silang mapasok ng daga. So wala namang sakit yung dalawa na yun mga paps kasi kagabi nag-check ako bago matulog. Saka kita mo naman na ginat-ngat siya. So sayang, ganito yung namatay mga paps. So light Sussex na upgraded native. So makikita nyo naman masisiklian mga paps. So maglalagay na lang siguro ako ng trap ng daga dito sa may taas. Sayang. So kung magkaka-budget sana tayo, magawa tayo ng grower cage na malawak. Kasi kung ganito, yan, 2x6 lang yan. So pag ganyang 1 month na sila, siksika na. Yan. Gagawa tayo siguro ng siguro yung lapad mga 4 feet. Ito kasi 2 feet lang eh, 2 feet by 6. Yung medyo malapad-lapad para kahit hindi natin sila ibabagad. Yun. Yan yung ating dyan. May inahin tayo doon na nakakulong. Nakakagala yung mga sisiw niya. So malapit na nga pala lumabas yung ating mga paps. Yung mga sisiw. Pipisa na sila ngayong 21. Yan. So, may itlog na naman doon. So ito mga paps, naka-inline breeding itong ating Rhode Island Red. So mini-maintain ko yung ganyan. Bali itong rooster nila mga paps ay offspring na nila yan. Tapos next naman papalitan naman natin yan, yung inahin nila ng anak din ito. Siya naman ibabangga natin dun sa
rooster. So inline breeding mga pups. So maganda kasi yung ano nila, yung balahibo nila. Puro ganyan yung labas. So ito bali anak na to ng unang-una kong Rhode Island. Itong yan. Ba, lumabo. At meron na rin tayo naglilim din dito mga pups na. So upgraded ulit yung lalabas niyan na light Sussex.